ng treaty ay masusunod konstitusyon natin, no? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ. Ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yan pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan noon? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na sila tayo membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila'y mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng parang ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gastos, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po din sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, na presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. So bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia dahil nagputaya taro ng Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arresto Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwedeng gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit gano'n na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo na sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan. Lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Naray Street. Yung Tamarin Street, 30 Tamarin Street. Isa sa mga video message na sabi ko, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos sa lugar na yun. 30 Tamarin Street. Dalawang pagkakataon niya ginawa yun. December 2 and December 5, 2025. Noong una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siya isang grandia elite. Ang tumanggap si Joseph Jojo Guadis. Kasama na niyang gwardiya na noong araw na yun ay naka Black Fortuner Toyota.
December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Cadiz. The same 30 Tamarind Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa 2 araw? Yes, sir. Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor. Pinututunayan nyo na naganap yung pag-deliver sa 2 araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan. Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarind Street. Sa Forest Park yata yan. Forbes Park po. Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV para sa gano'n, makonfirma natin tama ba yung, ano ba yung plate number ng 3 Grandia na ginamit o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Cadiz. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarind Street. Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson Go ang binabanggit ng gwardiya. Ano po? Nelson Go. Yung Nelson Go, yun po yung dami ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan po malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin siguro maipatawag, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Naray Street sa Forest Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Naray Street sa Forest Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nag-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yun po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Naray Street. Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka